So ito, sinubukan niyang balikan dyan sa pagditik. Ayan mga katiits. So ayan o, malakas yung kanyang detection sa bandang dyan mga katiits. So merong nasasagap sa ilalim. Magandang araw mga katiits, mga Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayong araw na to mga katiits ay meron kaming pinuntahang area at meron kaming dalang metal detector mga katiits. Binalikan namin yung area na merong marka mga katiits na frog at hahanapin namin mga katiits yung tamang location kung saan nakaturo itong marka niya mga katiits. So ito, subaybayan nyo ang video na to mga katiits. So ito mga katids, pinakita ko yung area muna mga katids. Ito yung tatlong kawayan na nag-triangle mga katids sa area. So simula dito mga katids yung may markang frog na may guhit mga katids na para siyang naka-smile na meron ding parang tinuturong location. So simula sa kawayan na yan, nasa mga 50 meters ito mga katids papunta doon sa may frog na pato mga katids. At dito mga katiits, merong creek, no? Malapit ito sa may markang frog at ang creek dito ay naka-letter Y mga katiits. So ito, pupuntahan natin yung bato na may marka dahil malapit lang dito sa creek na ito mga katiits. Kung ayan nakikita nyo, yung creek na yan ay diretso yan patungo dun sa may markang frog. At kung kukumpasan mo yan mga katiits ay naka-align yung creek papunta sa east. So dito may napansin akong mga bato, ayan na nakalihira yung mga bato dyan. Siguro nature lang yan. So ayan yung creek mga katids. Binabaybay natin yan patungo sa east. So malapit na yung markang bato dyan na parang frog na parang may guhit siya na naka-smiley. At yung frog na yan mga katids ay nakaharap mismo sa creek na yan. So parang meron siyang tinitingnan. Pero yung naka-smiley niya mga katids, yun ang nagbibigay ng tamang direction kung saan yung tamang location mga katids na dapat nating puntahan o dapat mong puntahan mga katids. So ayan, ayan yung bato mga katids. So yung dalawang bato na yan na magkatabi, yan ang ginawang marker dyan mga katids o tinatawag na landmark, no? So pero napakasimple lang yung marka nito mga katids. Yung bato na yan parang bilog, ayan. Kung susubukan nating hukayin yan, siguro malaki ang bato na yan. At saka ito, yung parang head ng frog, pero nakalubog yung kanyang katawan. Yan ay nakatingin dyan sa harapan ng isang creek. So ayan mga katids. So ayan, nandyan yung naka-smile niyang marka. So lilinisan muna natin yan mga katids para makita nyo ang marka na nakaguhit dyan mga katids. So ayan mga katids, no? Nalinisan ko na. So yan, nakikita nyo yung guhit na yan ay napaka ganda, napaka kinis at saka parang nakasmile talaga siya na meron siyang tinitingnan sa harapan yung bato na yan. Pero yung guhit na yan mga katids ay meron siyang tinuturo sa magkabilang direction mga katids. Pero kung titingnan mo sa harapan, ay nakatingin ang frog na yan dyan sa creek talaga. Yan. Tinitingnan niya yung creek. So yan o, talagang frog yan ang mga katids. Ayan, parang meron siyang mata, no, dalawa magkabila. Ayan o, magkabilaan. So pero yung ulo lang niya ang lupot dyan mga katids, pero yung katawan niya ay nakalubog. So susubukan namin yung i-detect dyan sa area na yan mga katids gamit yung metal detector kung meron ba kaming masasagap, no. So yan banda na yan mga katids, yung may tatlong kawayan na naka-triangle. So sa kabila niyan, merong dalawang puno na centennial mga katids, yung punong iba. So pupuntahan natin yan mga katids dahil yun ang tinuturo sa direction na yan. Pero bago puntahan yung dalawang centennial tree mga katids, ay detect muna namin itong area dito sa may marka kung ito ba ay positive, no, sa giveaway. So tinatry lang namin itong bagong metal detector ng kasamahan namin mga katiits. So base sa aming pag-detect dito mga katiits ay wala siyang nasagap, so hindi siya positive mga katiits. So wala dito yung target, wala dito. Wala kang makukuhang giveaway dito mga katiits. Pero kung sakaling meron mang nakabaon dito, siguro ay malalim, hindi maaabot ng metal detector na yan mga katiits. Pero base sa marka na nakaukit dito ay meron siyang tinuturong area.
So kailangan namin puntahan yung dalawang direksyon na yan. So yung isa ay kanina merong tatlong punong kawayan, yun ang tinuturo ng area na yun. At dito sa kabila ay yung dalawang kamyas. So pupuntahan natin yan mga katiits. So ito mga katiits, dito na kami sa sinasabi kong Centennial Tree na iba. Meron siyang box na bato na katabi, ayan, hugis box na bato. Pero maliit lang siya mga katiits. Pero kung yan ay hindi nagalaw ng tao, pwedeng marker din yan mga katiits. Kasi ito ay malabo ng puntahan ito ng mga tao. So napakalaki ng iba na ito mga katiits, ayan. Nandito siya sa sa itaas. So sa baba niyan ay creek mga katiits. So simula sa bato doon sa baba na may frog na may guhit, papunta dito ay nasa mga 100 meters itong mga katiits. So ito yung area na to ang tinuturo. So yan sinubukan namin i-detect paikot. So yan mga katiits, kung nakikita niyo yung hole na yan, yan ang marka niya dyan mga katiits. So, wala nang ibang nakaukit kundi yung hole na yan. So nasa mga 3 inches ang lalim niya. So kung merong target dyan, ay sigurado ako mga katits na nasa 3 meters yung nakabaon dyan. Kung i-convert natin yung hole na yun, yung lalim niya ay 3 inches. So nasa mga 3 meters mga katits. So meron nang nakakuha mga katits sa ganitong marka. Isang katits natin nakakuha sa ganitong marka sa lalim na 9 feet mga katits. So 3 meters. Kasi meron din yung hole na ganyan din na ang sukat niya ay 3 inches ang lalim. At napakaswerte mga katits ang nakakuha na ating katits dahil 9 feet lang nakuha yung 9 bars mga katits. So sa ganitong marka. So ito hindi natin masasabi kung pareho lang yung pagkabaon. Pero sa bandang yan mga katits, ayan, ay nag-loose back yung lupa dyan. Mahigit mga 1.5 meters yung binagsak sa lupa, So malalim na yung binagsakan ng lupa mga katits. So ibig sabihin, yung area na yan ay merong butas sa ilalim. Bakit siya bumagsak? So kung saan yung butas mga katits na marka sa puno na yan, nakaharap dyan sa may nalusbak na area mga katits. Hindi pa yan nagalaw ng tao. So makikita nyo naman yung walling dyan mga katits, ay talagang malaki yung binagsak ng lupa. Ayan Ayan. Kung nakikita nyo yan, nasa mga 1.5 meters na yung binagsak sa lupa niyan mga katits. So tinatry namin i-detect buong area dito mga katits kasi itong gamit niya ay abot ito ng 1.5 meters. Kaya niyang ma-detect yung 1.5 meters na lalim sa metal detector na ito mga katits. So sinubukan namin, sinabi ko subukan mo dyan sa wall na yan kasi pag sa binagsak na lupa mga katits, ayan, ay merong wall, ayan merong wall na nakikita. Diyan nakaharap yung butas na marka nandyan sa puno mga katits. So, meron siyang wall na bato, naka-wall type mga katits na bato na nakikita pagkatapos bumagsak yung lupa. So, ayan mga katits, sinubukan ng i-detect ng ating katits. So, ayan. So, dyan banda mga katits, ay merong nasasagap, ayan, nag-approve nga ako dyan kasi merong nasasagap na signal. So, malakas siya mga katits. At meron siyang bato sa itaas na makinis na bato, ayan na parang nag-letter C yung kanyang Hindi kasi maklaro lahat kasi hindi na wala yung lupa. Pero dyan banda mga katits sa baba ng bato na yan, malakas yung detection niya. So, yung wall na yan ang nakikita dyan mga katits. Bumagsak yung lupa yan, mataas na yung binagsakan at positive siya mga katits. So yan sinubukan namin sa ibang area. So ayan, walang tunog dyan, walang nasagap na signal dyan. So nandyan lang talaga sa wall na yan, ayan ayan. So malakas ang detection niya dyan mga katits. Dito sa baba wala nang detection. So dyan mismo nakaharap yung butas sa puno mga katits. So ito ay matagal na itong nakikita mga katits. Hindi lang namin ito sinubukan. Ngayon lang na meron na kaming metal detector. At meron na din akong dalang long range dyan na yung pin. Pero hindi pa namin sinubukan yun kasi yung wala pa kaming bala. Hindi pa dumating yung bala namin. So ito, sinubukan niyang balikan dyan sa pagdetect. Ayan mga katits. So ayan malakas yung kanyang detection sa bandang dyan mga katits. So merong nasasagap sa ilalim. So itong metal detector natin ay 1.5 meters yung maabot nito. So
So meron siyang na-detect sa area na yan, ibig sabihin, positive. May laman dyan sa loob mga katits. Anong klaseng bakal yung nakatago dyan sa loob. So hindi pa natin masasabi kung yan ay item, kung yan na bang hinahanap natin kasi nga hindi pa natin nakikita. So kailangan pa nating tatrabahuin yan. Kung ano yung nasa loob, saka pa natin malalaman kung ano yung nasa loob mga katits. So ayan o, yan ay parang dapanas lang eh. Hindi siya simento mga katits. Pero yung bato na yan talaga ang nakapagtataka yan o. Makinis siya na bato. Paano napunta yan dyan mga katits? At sinadya talaga na para siyang octagon na yan o. May mga tabas, may mga cut siya. At sa baba niyan ang may detection mga katits. So, maswerte tayo mga katits kung ito ay tunay, kung ito ay may laman, yung totoo talaga mga katits na laman. Pero bakit tumutunog yung ating metal detector dyan? So, ibig sabihin meron siyang na-detect sa ilalim. So, ayan mga katits. Nandito yung positive area na tinuturo sa frog na yun. Napakalayo, nasa mga 100 meters na ito eh. So, yung iba na yan, dalawa yan mga katits, nasa katabi niya sa kabila. Yung isa, hindi na namin pinuntahan kasi napakaraming damo. So, dito na lang kami sa kabila. At dito nga, meron siyang marka na butas, isang butas lang mga katits, at saka yung box na, hugis box na bato sa gilid. So ayan mga katits, so binalikan namin. So ayan no, napakalakas yung tunog. So positive talaga na meron siyang sekreto na nakatago dyan sa loob niyan. So tatrabahuin namin yan mga katits. Sa mga katits natin dyan na gustong makakita, sinasabi ko sa inyo, hindi pwede mga katits na ipakita kung meron mang nakukuha. Kasi nga, napakadelikado sa panahon ngayon. So alam na natin kung ano ang kalaban natin mga katits. Sana maintindihan nyo. So eto mga katits, hanggang dito na lang. So God bless sa inyong lahat. God bless sa ating lahat mga katits.